Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang i-compare natin ang midterm ratings ng apat na presidente. Starting kay PGMA, Pinoy, Duterte, and PBBM. Mag-advertise muna ako ng tablia. Ito, may naiwan pa sa akong tablia. Napakasarap po. So dito kayo mag-contact. May stock tayo ngayon. 0916-9000-997. Limited ang stock, kaya first come, first serve. Hindi po ako nagninegosyo ng tableya o sikwate, umiinom lang araw-araw. Okay. So dito, may nag-post ang Protect the Vice President na page, ano? Pinakita nila ang Pulse Asia Approval Ratings, midterm, apat na presidente. So, April of 2007, ano ang midterm ratings ni PGMA? It's only 30%, mababa. Midterm, kaya papunta na ito, tinatawag nga lame duck president. Dahil ang daming issues din ng panahon ni GMA. Yung Hilo Garcia tape, grabing ano sa kanya nun. Grabing, kailan, mabuti na lang itong PGMA dahil humingi ng sorry. I am sorry. So, nung nag-sorry siya, medyo kumalma ang sitwasyon. Next, Pinoy Aquino. Sandali nawala. February of 2013. Mataas ang kanyang approval rating, 68%. So, in fairness sa Pinoy administration, nasa active service pa ako noon, malayong mas maganda. Kumpara kay GMA, kumpara dito sa Marcos administration. So, yung mga build noon, nakita ko, grabe ang pagpapatayo ng infrastruktura panahon ng Pinoy administration. Okay, punta tayo, Duterte. March of 2019. Ang approval rating ni Pangulong Duterte is 87%. One of the highest. Parang wala pang makatalo sa kanya eh. Siya na ang may pinakamataas na approval rating. Ito, hindi pa nag-pandemic ha. So, nung pag-alis na siya, kasurvive na tayo sa pandemic, ang alam ko, approval rating niya nasa 80% pa rin. He's the only president na may ganyang rating. Dumaan tayo sa maraming pagsubok nung panahon ni PRRD. COVID at saka Marawi Seeds. Dahil isa siyang malakas na leader, we pass those tests with flying colors. Kaya, sa ngayon, maraming nagmamahal kay PRRD. Kahit anong gawin ninyo kay PRRD. Okay, punta na tayo. Marcos Jr. March of 2025, Pulse Asia. Ang kanyang approval rating is only 25%. Sa ibang survey pa nga, mas mababa eh. Sa Publicos Asia, 14% na lang. The lowest so far. Malapit nang mag-single digit. Sa Mindanao, ang trust approval rating ng Pangulong Marcos Jr. single digit na lang. 4%. The lowest in our nation's history. So, yan po. So, itong nag-post, kinonek na nila kay Yusek Claire Castro. Sabi dito sa post, we're on our way to Paputi. The 20 pesos ratings will soon be realized. Your blurry, Madam Claire. Paputi. Bakit paputi? Kasi nga, yung itim ads campaign ni BP Sara at Senator Amy, wala na naman itong Claire Castro nito. Ang galing niyang sumagot. Ang itim daw na administration,
Pangulong Duterte. Itim daw. Mahirap daw ang buhay, magulo ang buhay nung ano kaya itim. Anong maitim na buhay yan? O maitim na administration Jose Claire Castro. Tingnan mo. This is fact. Approval rating. 25% lang approval ng iyong amo. Ang sinasabi mong maitim na performance Duterte is 87%. Hindi madala yan yung ganyang bardagulan na sasagot-sagot ka ng ganyan. Dahil marunong ng netizens mag-research. Konting kula na lang. Konting kula papunta na sa puti. Anyway, as usual, Claire Castro, yun ang may style niya. Basta lang may maisagot. Kaya lang, nakakapagtaka, lahat ng tanong na ibabato kay Auntie Claire Castro, nasasagot niya, isang tanong ang ayaw niyang sagutin. Wala daw siyang authority. Ano yun? Yung tungkol ba sa pag-endorse ni BP Sara kay Senator Amy at Camille Villar. Talagang endorse na ni BP. Mga kandidato ito ng bagong alyansa. So, anong masasabi nyo sa pag-endorse? Sabi nyo, wala akong masasabi niyan, wala akong authority. Ang sasagot niyan yung si Congressman Toby Chanco. Binusalan na ba ang bibig ni Attorney Claire Castro? Kasi baka magkalat na naman siya. Sige siyang sagot ng sagot, lalong napapahamak. Maraming ang mga nagpapasalamat kay Auntie Claire Castro dahil daw sa kanya, mula nung dumating siya, sa kanyang bunganga, salita ng salita, mas lalong dumaming galit na tao sa PBBM administration. Kaya pabayaan na lang natin siya. Okay? So, ito na, nangyari na yung kay Tatay Digong. Kinulong nila, kinidnap nila. But, all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. That's Romans 8:28 sa Biblia. Ngayon, lalong tumataas ang ratings ni BP Sara. Kasi, nagalit ang taong bayan yung ginawa nilang pag-kidnap, pag-aresto kay Tatay Digong. Lumalakas na ang Duterte plus 2. So, nalapit na po. May 12. Mayroon na kaming baluta dito. Nagdi-distribute na kami. Duterte Senators. Duterte 10 plus 2. Marcos Amy at Camille Villar. Yan na. Nagdi-distribute na kami ng aming campaign sample ballot sa aming mga kaibigan. May party list din kami. Bisaya Gyud, number 98. Ang first nominee si ating chairman Greco Bilica. Ang second nominee si General Carlos Kita, close kong kaibigan. Kaya, ito ang aking kandidatong party list, number 98, Bisaya Gyud. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilik sa ating channel at nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig sa Bukidnon dahil ang ating sweldo sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talaandig. Panoorin nyo ang video na ito. Pod ni ang yero nga itabang din ni sa mga balay nga daot na din ni sa Sitio Garden. So mauna ni sila ang mga tao. Salamat kay naisin nga gatag sa mo. Salamat kayo ma'am. Ihatag. Di ko na lupis. Panabag sa mua. Upay palito na mo ni nga wala palit. Salamat kayo kani.
Nani sila ang natabangan ugero. So daghan na gid kay sila nga tao. Siya naman di aray, urak man di siya naman di siya. Salamat sa gyatan. Si Brix Boy man ang oh kana si Brix Boy. Siya naman di. Si Brix man di so brando. Salamat. Salamat yun kayo. Ay, ginabangan mi. Sinalo ka niya. Salamat yun kayo. Salamat kayo kay ginabangan mi. Dili mi makatawad og dili kamo ang naghatag. Ug mo na to dagan salamat.